Welcome back to Tarot Page Philippines, and for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Cancer. This is for February 17 to 23. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi mo alam ano yung sun, moon, at rising mo, kasi importante ito, look, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. And the readings are for guidance purposes, guys. So, use your free will wisely. And open na po na ang ating membership. Kapag nag-click po kayo ng join button sa baba at naging member, magkakaroon po kayo access sa ating mga exclusive videos and extended readings. Okay? And for private, doon sa mga kailangan po ng private readings and spell works po, pwede nyo po kayo message sa Facebook page po natin. The link is in the description below. And also, you can send your donations if you would like. Doon po, using yung thanks button sa baba. Yung parang heart na may heart. Okay, so, Cancer, how are you? So, we have here is the Poise, tsaka si Seven of Swords. Well, andun na... Huwag ka magpapadala sa emotions mo, ha? Cancer, huwag masyadong babugso-bugso ng damdamin. Personally, hindi ako naniniwala sa nadala ko ng aking nararamdaman. Mas naniniwala ako sa mas pinili ko magpadala sa nararamdaman ko. Okay? Kasi andoon yung point na there are certain things na nag-trigger din sa'yo. Well, it could be sa friends mo or family or personal life. The card is advising na huwag kang magpapadala. Huwag kang papayag na mahatak ka sa ganong sitwasyon. Kasi at the end of the day, mapapansin mo, yung mga actions and decisions natin that is based doon sa emotions natin, yun yung madalas na mali. I have a good friend, sinabi niya sa akin noon, Iro, huwag kang gagawa ng desisyon kapag galit ka. Huwag ka din gagawa ng pangako kapag masaya ka. And true enough, nung nag-reflect ako, ikaw nga no, kasi when I made decisions in the past at naka-basis sa emotions ko, nagulo buhay ko, nasira. Ako yung naipit doon sa sitwasyon. So it is a good practice that wag isubside mo muna emotions mo. Kung kailangan mag-walk out ka muna. It's not a big deal. You can tell, ako sinasabi ko minsan pag ganon, kapag mainit yung ulo ko, tas alam ko may masasabi ako na pwedeng pagsisihan ko din sa bandang huli, sinasabi ko muna sa tao, alis muna ako. Kasi masyadong mataas yung emotions ko sa'yo. Meron, umiiwas ako na may masabi ako na hindi ko na mabawi. At masira na yung kung ano man yung friendship natin o yung pagiging magkapatid natin or pagiging pinsan. So, give me time, magpapakalma lang ako. But what's crossing you? The sun and go the distance. Dude, alam ko may iba sa inyo, medyo mataas yung standard. You're expecting a lot maybe from the situation, from yung results ng ginagawa nyo, from other people. Pero expectations kasi, hindi natin makokontrol to, ha? I just want to advise you. Sabi nga ng isang movie na napanood ko, yung Kevin Diesel yun eh. Sabi nung antagonist, dalawa lang ang bagay na makokontrol mo sa mundo. Yung reaction mo at yung iniisip mo. The rest, wala ka ng control doon. The rest, it's up to the other person. Which is totoo. You need to also factor in na ang tao pwedeng magkamali. Ang tao is nagkakaroon din niya ng mga problems, nagkakaroon ng delay. Diba, computer nga, nagkakaroon ng problem from time to time or yung mga makina, yung technology. What more pa kaya ang tao? Remember, we have emotions and limited din ating capacity in terms of our mental and our physical. And emotions, another factor yun. So, you need to also consider that.
hindi yun tipo, ay hindi, sabi niya kasi ganyan-ganyan. Okay, andun tayo. Pwedeng sinabing sabi niya. But consider that things can and will change. Yung isang bagay na hindi natin maiiwasan. So, yes, andoon na there are a lot of things that you wanted to accomplish. Andoon na may mga bagay na gusto mong makuha, gusto mong ma-achieve, gusto mong mangyari. But it does not entitle na kailangan i-push mo ng sobra yung sarili mo or ibang tao. Take time. Andun tayo na yes, yung nagta-target ka for excellence, pero kailangan i-consider literal, eto na papasok yun dahil na tao lang din tayo. Now, ano ba yung desire mo? We have here the Wheel of Fortune and Community. Okay, so, well, given that your Cancer is the 4th house, tapos tawag kang House of Family. For a House of Family, na may isang family member ka na medyo na-neglect mo din, and that is yourself. That is you. May tinatawag tayo na isang klase ng dalawa kasi yung, kung tama naalala ko sa nung college ako, dalawa yung klase ng relasyon din natin. Psychology 203, wait lang. Ayan, dalawa din yung klase ng relasyon na kailangan nating kinikater. The first, yung isa is yung interpersonal relationship. So, ito yung relationship natin with other people. Kahit regardless, romantic ba yan, platonic, is it eros ba siya, is it agape, kahit ano man, professional yan, that is what you call interpersonal. Pero, may isa tayong relasyon na kailangan alagaan din natin sa pangklaseng relasyon na binibigyan natin ng atensyon. Yun yung gusto mo ngayon. And that is the intrapersonal relationship. Ito yung sa sarili mo. May mga moments, diba, sometimes, lalo pa mag-isa tayo, we often, or at times, ginagawa natin, kinakusap natin sarili natin. I'll let you into something na ginagawa ko. Kaya kailangan ko bumili ng salamin para sa banyo eh. Kasi there are moments that, kung gusto ko mag-reflect, literal, kinakausap ko yung sarili ko sa salamin. Pero syempre, mag-isa lang ako, baka may makita ako ng ibang tao, nung isipin na lang, di ba? But yes, I do talk to myself, and I answer. Andoon na minsan tinatanong, ano ba talagang gusto mo? Ano ba target mo? Kailan mo gusto mag-materialize to? Andoon na, bakit mo ginawa to? Or bakit hindi mo ginawa to? So, ano nangyari? I let myself answer din. So, ito yung moment na yung desire mo na magkaroon ka ng mas malalim na pagkakakilanlan sa sarili mo, ibibigay ng universe. Because it's very important. Dito rin papasok yung tinatawag natin yung higher self mo na mas makikilala mo. Yung inner self mo, yung ang tawag ko sa kanya, that still small voice na nagbibigay sa na instructions, that is yung ikaw, the pure you. That is connected sa universe, na yung universe nagbibigay ng wisdom sa ikaw na yon. And that voice na narinig mo, and that is the voice of the universe. Well, kailangan mo na siya bigyang pansin. Now, your foundation we have here is the Empress and Blessed. There's a lot of things that you, there's a lot of things na kailangan mo ipagpasalamat. And there's a lot of, what I'm seeing here, some female energies na at some point, natakot ka na akala mo mawawala itong mga to sa life mo. May it be temporary or permanent. And that is something that you need to be thankful every day. Meron yung tinatawag sa law of attraction na the attitude of gratitude. The more na naging natural sa'yo, na marunong ka magpasalamat sa lahat ng bagay, the more din naging natural yung pasok ng mga good things, positive things na galing sa universe para supportahan yung pagiging thankful mo. So, it's a cycle. So, it's time that you start the cycle. Huwag mo siyang isipin na parang requirement, kailangan ko magpasalamat. But, hanapin mo sa sarili mo, ano may mga bagay na kailangan ko ipagpasalamat? Hindi naman, hindi ba kailangan na extravagant lang eh. Siguro, isa ako, pag gumigising ako, pagising ko, ang una ko sinasabi, thank you for another day. Or thank you, I have gising na ako.
Yan. I start my day, literal. Well, iba naman kasi tulog ko eh. I start, pagising ko, I see to it, nagpapasalamat ako lang, oh my gosh, thank you. Thank you, universe. And yun yung nag-kickstart ng araw ko. Kaya, bihirang-bihira ako na makita mo na parang bad mood or maitang ulo. Kasi simula pa lang pagising ko, nasanay na ako, naging natural sa akin, mag-thank you. And that is something na gustong gawing foundation ng universe in your behalf. Now, in the past, we have here the Seven of influential pa sa Seven of Pentacles, saka clean it up. Diba, daming tinanggal before, especially like last year, ng universe sa life mo. Mga individuals, actually, iba, lumayo talaga sa'yo. Individuals, we have also nilayo ka ng universe. Kasi, napansin mo, hindi nagiging maganda yung flow ng energy mo, ng life mo, nung kasama mo sila. Yes, andoon na happy-happy ka. Parang, sabi natin kasi friendship mo sila, ganyan. Pero at the end of the day, parang parang may kula, parang nade-drain ka, parang nauupos ka, parang, di ba sa inyo na parang, dati hindi umaabot may sweldo ko, pero ngayon parang hindi. Dati naman okay naman yung tulog ko, parang nung after mo makiasa in time, hindi na. Tapos parang nagkakaroon ka ng, nung nakilala mo sila, nagkaroon ka ng emotional roller coaster. And sila ngayon, nung nalayo ka sa kanila, nagkaroon ng distance, nagkaroon ng boundaries, unti-unting ayos yung ibang bagay. And that's the mercy of the universe. Kaya okay lang. Huwag kang malungkot na nawala sila. But ano ba yung future na ikaw? Ace of Wands and co-create. Well, independency, ayan. Kasi nga, for the intrapersonal ang target mo. Ang target ng universe para sa'yo. So, we're looking at here, independency. Andun, i-cater mo yung family mo within, then that is you. Andun din na pinapakita ng cards that yung main development mo is andoon na magkakaroon ka ng mga moments of isolation. Some of you, baka isipin nyo na magkaroon ng mga na parang gusto ko mag-solo travel or gusto ko lumabas na mag-isa lang, i-date ko lang yung sarili ko. O andoon na gusto mo, yung, alam yung kay Bruno Mars, yung today I don't feel like, yung, ano kanta yan? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay on my bed. I'm not picking up the phone, so leave the message at the tone. Parang andoon, ako lang muna. Just me, I and myself muna. And that's also a healthy thing to do. Kasi, from time to time, kailangan na-refresh na natin sa sarili natin, di ba? So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, tada, meron po tayong extended readings kung saan mas malalim at itutuloy natin ibang readings doon. Para magkaroon kayo ng access doon, i-click nyo lang po yung join button sa baba. So, check natin dito yung iba mong readings. So, meron tayo ito for physical environment, the Three of Pentacles, and exchanging gifts. Well, it's time for you to also give back at some point. Kasi, part of the attitude of gratitude is also giving back. It's also andoon na magbibigay ka ng mga bagay na sabihin natin maganda. Kumbaga, paid forward. May mga natanggap ka na magagandang bagay. Mga wisdom, pwedeng hindi, ano naman ito natanggap mo, blessing, it could be mental, spiritual, physical, or whatnot. It's also a good practice na ibalik mo din to sa universe. And then papasok yung pay it forward. Yung mga tipong you help, even in small ways, doon sa mga nangailangan without actually expecting. Ano ba yung mga pwede mong gawin? Isa sa mga ginagawa ko din, pag minsan pag sinursyo yung bag ko, may makikita kayo doon na maliit na parang Tupperware or microwavable. Maliit doon. Sa laman doon, cat food. Kasi kapag lumalabas ako, I see to it, magdadala ako nun. Kasi pag may nakita ako ng mga aso or pusa na nangailangan, nagbibigay ako ng konting food. Kasi
Oo naman sila. Baka mamaya yung nabigay kong food, yun lang pala yung pagkain, yun pala yung first meal nila for the day. So that is isa sa mga paraan ko yun to pay it forward. Doon sa mga hindi kayang tulungan yung sarili nila. And sa hayop ako tumutulong. Eh, alam niyo naman, mahilig ako sa pusa, di ba? Now, your emotional environment is the Four of Pentacles and all that glitters. You know what? Letting go is a very important task ngayon. May kasabihan nga ang isang kamay na nakasara ay hindi makakatanggap. Kaya siguro sa physical environment mo, in-encourage ka ng universe to pay it forward kasi this is your chance para makapagtanim ka. Kaya diba sinasabi nga natin, what goes around comes around. Kung ano yung may kasabihan before kasi madalas nagkakabaha sa Metro Manila din. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. I-rephrase natin ng konti. Yung pagpapalang binato mo, binigay mo sa iba, babalik din sa'yo. It is the cycle na gustong simulan ng universe sa'yo. It is a movement na gustong ibigay sa'yo ng universe. Para at the end of the day, andoon yung punto na hindi ka nangangarag. Nilayo ka na nga doon sa mga kaibigan mo or kakilala mo na nakaka-drain na financial energy mo So, it's time naman na palitan natin yun, palitan ng universe into something beneficial. Okay? So, ano ba yung desire mo? We have your strength and a leg up. Oh, yun pala ang dami sa inyo na gusto mag-strive ng, ng independence. Yung makatayo kayo sariling paa na at some point na makakatulong din kayo sa iba. So, this is what you're going to do. Ano ba yung mga pwede mong gawin to help? Well, we have a lot of registered na mga charitable institution, non-government institution. Alam mo yung mga tipong pabarya-barya na pwede nating isend sa kanila can help a lot. Yung mga, yung mga ganong bagay. Or, sabihin natin, medyo cliche, pero may nakita tayo sa daan na namamalimos. Ako yung situate kasi hindi pera binibigay ko maghahanap ako ng paraan para makahanap ng pagkain tsaka tubig kasi ibibigay ko. So, there will always be ways to help. Huwag natin gawing dahilan, wala pa kasi akong extra, blah, 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 blah. Dude, ano na yun? Lumang tutugin na yun. Yun yung mga dahilan ng mga tao na gusto kunyari magtumulong, pero ang totoo, nag-iinarte. Actions will always speak louder than our words. Okay? Now, the possible future na ikaw, we have here is the Two of Wands and Unfinished Symphony. Well, may mga tao ka pa rin talagang andoon na malaki naging impact nila. Both negative and positive sa life mo. And gusto magkaroon din kayo ng parang sabihin natin ng reconnection. Kasi may mga gusto ko itanong, may mga gusto kang i-clarify, may mga gusto kang maintindihan na you felt hindi nabigyan ng clarity. And after some time, parang binaom na lang sa limot. Pero andun yung punto na parang gusto mo pa rin maintindihan Anong nangyari? Bakit nag-separate ways kayo? Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng distance, nagkaroon ng gap? What went wrong? Mukha namang may... mukhang hindi ko alam. Pero... Well, anyway, so I hope nakatulong yung readings sa'yo. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, kung bago kayo, please click the subscribe button, notification, and like this video. At meron tayong cards para sa iyong extended reading para marinig nyo po kung ano po yung mga iba pang sinasabi ng cards and even there's a possible time frame. I-click lang po yung join button sa baba. For private readings and spellworks po, you can message me in my Facebook page. The link is in the description below. You can send donations by using the thanks button yung parang heart sa baba. So Cancer, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you in our extended reading. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day and I'll see you very soon. Bye-bye!